Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kung titingnan natin ang stats si Klay Thompson ngayong season, siya ay nagtatala ng 15 points, 3.2 rebounds, and 2.3 assists per game on 40.2% shooting sa field and 36% shooting naman sa 3-point line. Yan nga ang worst niya sa lahat ng kategory na nabanggit natin since sa kanyang rookie season. Mas maganda pa nga nilalaro niya noong second year niya sa NBA kaysa ngayon. Sobrang alat nga ng performance niya ngayon mga kaibigan. At tila ba pilit ang mga tira. Hindi nga kilala si Klay Thompson bilang one-on-one player, bagkus na kilala natin siya bilang isang elite na catch and shoot player. 1-2 dribble pull up, dun nga tayo nasanay sa kanya. Hindi yung mga pilit na isolation play na magtatapos sa isang heavily contested fadeaway jumper. Posibleng nakikita natin ang simula ng paglaos ni Klay Thompson. At ayon nga sa Warriors ESPN insider Kendra Andrews, naaapektuhan na si Klay Thompson ng kanyang contract issues. Mas madalas na nga daw ito ma-frustrate at makikita mo itong nakaupo na mag-isa sa dulo ng bench sa mga games. Sa mga hindi nakakaalam ay available na nga si Klay Thompson para sa contract extension. Ngunit hindi nga muna siya binigyan ng Warriors ito dahil gusto nga nilang patunayan na deserve ito ni Klay Thompson. Kaya naman may added pressure nga kay Klay mga kaibigan. Obviously gusto ni Klay ng max contract. Ganun pa man sa pinapakita niya ngayon ay hindi siya deserving nito. Kung bibigyan siya ng max contract ay magiging liability lang siya para sa team dahil instead na makakakuha ng 3 o 4 na role players ng Warriors, mapupunta lang ito lahat kay Klay Thompson na pa-decline na ang performance. Kaya naman sa ngayon ay may importanteng desisyon na dapat gawin si Mike Dunleavy Jr. kung magpapatuloy ang ganitong performance si Klay. Pwede mo siyang bigyan ng mid-level contract. Kapag hindi niya ito tinanggap ay ito nga ang mahirap sa lahat dahil obviously hindi na siya deserving ng max contract. Ganun pa man dahil sa history niya sa Warriors at sa ambag niya sa franchise na ito, deserving pa din siya nito mga kaibigan. So kung personal nga ang pag-uusapan ay deserving si Klay ng max contract. Ngunit kung business and basketball lamang ang pag-uusapan, hindi ito deserving ng malaking kontrata. Kaya naman ang option dito ng Warriors ay pwede nila itong i-trade ngayong season upang tiyak na may makukuha silang kapalit. O kaya naman sumugal sila sa free agency kung saan posible itong umalis at wala silang makukuhang kapalit. Kayo ba mga kaibigan? Kung kayo ba ang GM ng Warriors, ano ba ang gagawin nyo kay Klay Thompson? Trade, mid-level contract, or max contract? Habang dismayado naman ang madaming fans kay Anthony Davis dahil sa kanyang inconsistent performance lately, si AD ay nag-average lamang ng 21.8 points and 12.1 rebounds per game ngayong season. Yan nga ang lowest scoring output niya since sophomore season niya sa NBA. Sa kanyang last 10 games ay nagtatala siya ng 17 points, 32 points, 10 points, 26 points, 27 points, 16 points, 9 points, 19 points, 30 points, and 18 points. So very inconsistent nga ang player na supposed to be ay number 1 option ng opensa ng Lakers. He can be a top 5 player one night and a role player the next. Kung ikaw nga ang coach ay hindi mo din talaga malalaman kung magsisetup ka ba ng madaming play para kay AD dahil hindi mo alam kung anong version ni Anthony Davis ang lalabas. Ang mga superstar nga na tulad nila Giannis, Jokic at Embiid, ang off night nila ay 20-point double-double pa din. Habang kay Davis nga ay may mga games talaga na tila ba non-existent siya. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?